Sina Ruth at Esther. At nagkagayon nang makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban na siya nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin. At inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Sa kayo'y lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Ang Ruth at Esther ang tanging dalawang aklat sa Biblia na ang pangunahing bida ay babae. Dalawang aklat na may dalawang kahangahangang kwento kung saan may matututunan tayong mahalagang aral. Bilang karagdagan sa kanilang historical at moral na kahalagahan, sina Ruth at Esther ay may simbolikong halaga. Bilang mga babae, kinakatawan nila ang tapat na iglesia ng Elohim. Tinuturo nila sa atin ang tungkol sa plano ng pagtubos at ang huling yugto ng labanan sa pagitan ni Misaya at ni Satanas. Si Ruth ang plano ng pagtubos. Ang nawala, ang manunubos, ang pagtubos. Si Esther at ang panahon ng wakas. Ang labanan ng panghuling oras. Si Ruth at ang plano ng pagtubos. Ang nawala at nangyari ng mga kaarawan ng pumatol ang mga hukom na nagtagutom sa lupain at isang lalaking taga Bethlehem, Juda ay maong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang kwento ni Ruth ay maunawaan bilang isang talinghaga na nagpapaliwanag sa plano ng pagtubos. Si Elimelech at ang kanyang pamilya ay kailangang umalis sa kanilang tahanan dahil sa Bethlehem na ang pangalan ay nangangahulugang bahay ng tinapay ay walang tinapay, tungo sa isang lugar kung saan natagpuan nila ang kamatayan. Ginawang lugar ang kamatayan ang kasalanan, ang pag-aaring ibinigay ng Elohim sa sangkatauhan. Sa Eden kung saan inilagay ng Elohim sina Adan at Eva ay sagana ang lahat ng uri ng pagkain. Ngunit dahil sa kasalanan, kinailangan nilang umalis sa hardin at magsikap upang makahanap ng pagkain. Kahit ngayon, sa isang planeta na gumagawa ng sapat na pagkain para sa lahat, ay mga taong namamatay pa rin sa gutom. Ngunit darating ang araw na katatapos ang lahat ng ito. Ang manunubos na magkagayoy kanyang sinabi, "Makasumpong nawak ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isang sa iyong mga alila." Nang bumalik si Naomi at Ruth sa Bethlehem, hiniling ni Naomi na tawagin siyang Mara. Ibig sabihin ay kapaitan. Pinapait ng kasalanan ang ating buhay at may kaunting sulyap lamang ng kagalakan. Ngunit gaya ng natuklasan ni Naomi nang maglaon, hindi tayo kinakalimutan ng Elohim at naghihintay siyang punuin tayo ng kagalakan. Unang upang mabuhay, kinailangan ni Naomi na hatiin ang ilang sa kanyang hari-arian sa Israel. May paraan para tumulong sa mga sitwasyong ito. Maaring bilhin o kunin ng isang kamag-anak ng hari-arian at pagpatuloy ang pangalan ng pamilya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isa sa mga balo. Ang gawaing ito ay tinawag na pagtubos. Sinaayos ng Elohim na makilala ni Ruth ang kanyang manunubos, si Boaz, sa paraan ng pagkikitungo niya kay Ruth. Makikita natin ang isang malinaw na halimbawa kung paano tayo tinatrato ni Yeshua. Ang pagtubos. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko matutubos sa akin, baka masira ang aking sariling mana. Iyon na ang aking matuwid na pagtubos ng pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos. Nakatagpo si Boaz ng isang balakid pagdating sa pagtubos. May isa pang manliligaw, ang kasunod na kamag-anak, na ito ay sumasagisag kay Satanas, na naniniwalang may karapatan siya sa atin at sa ating planeta. Sa wakas, sa pinto ang daan ng lungsod, pagkatapos gumawa ng legal na aksyon sa harap ng matatanda, si Boaz ay nakakuha ng pagtubos. Ngayon din, tinitipon ng Elohim ang mga matanda na makatawan sa mga hindi nahulog na mundo, kasamang mga anghel, at nagsagawa ng maingat na pagsisiyasat kung saan napagpasyahan na matutubos tayo ni Yeshua. Natawag natin itong paghuhukom bago ang ikalawang pagparito. Sa anong batayan makakakamit ang pagtubos?
sa dugo ni Yeshua, kanya ibinuhos upang palayain tayo mula sa kapangyarihan ng kasamaan at hadlangan ang mga plano ng masama. Sa kaugnayan ni Mesaya sa kanyang bayan, may isang magandang paglalarawan sa mga batas na ibinigay sa Israel. Kung dahil sa kahirapan, ang isang Hebreo ay napilitang humiwalay sa kanyang mamamanahin at ipagbili ang kanyang sarili bilang isang alipin, ang tungkulin ng pagtubos sa kanyang mana ay mahuhulog sa pinakamalapit sa kamag-anak. Kaya ang gawain ng pagtubos sa ating mana na nawala dahil sa kasalanan ay babagsak sa pinakamalapit na kamag-anak. Upang matubos tayo ay maging kamag-anak siya, mas malapit sa ama, ina, kapatid, kaibigan o mangingibig. Ang Panginoon nating tagapagligtas. Huwag matakot, sabi niya, sapagkat tinubos ko kayo, tinawag ko kayo sa inyong pangalan. Kayo ay akin, dahil mahalaga kayo sa aking paningin. Kayo ay naging kagalang-galang at minahal ko kayo, kaya ay ibibigay ko ang mga tao para sa inyo at bayan para sa iyong buhay. Si Esther at ang panahon ng wakas. Ang labanan at nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin ang lahat ng Hudyo, ang bata at gayon din ang matanda, ang mga bata at ang mga babae sa isang araw sa makatuwid bagay sa 13 araw ng 12 buwan na isang buwan ng Adar, at upang kumuha ng samsam sa kanila sa pinakahuli. Tingnan naman natin ang aklat ni Esther bilang simbolo ng katapusan ng panahon. Si Satanas na kinakatawan ni Haman ay nag-utos ng kamatayan ng sinumang hindi yuyuko sa kanya. Ang natitirang iglesia na kinakatawan ni Esther ay kumikilos sa angkop na sandali. Sa wakas, ang iglesia ay napalaya at si Satanas ay kanyang mga tagasunod ay nawasak. Si Haman ay binigyan ng otoridad sa kaharian ng Persya at lahat ay sumasamba sa kanya, malibang sa Hudyo si Mordecai. Nang malaman niya ito, nagpasya siyang patayin ang lahat ng mga Hudyo. Sa katapusan ng panahon, ihilingin ni Satanas ang pagsamba sa pamamagitan ng iba't ibang kapangyarihan sa pampolitika at relihiyon. Ang mga tatanggi ay mamamatay. Ang isang maliit na grupo sa kabila ng utos ng kamatayan ay magpapasyang magpatuloy sa pagsamba sa lumikha sa araw na kanyang itinakda at hindi sa araw na gusto ni Satanas na gawin ito. Ang panghuling oras, sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik sa panahong ito, ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ang mga Hudyo sa ibang dako. Ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong magulang ay mapapahamak, at sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito. Si Esther, ang babaeng nilagay ng Elohim sa tamang lugar sa tamang panahon. Sa kabila ng kanyang takot sa una, nagpasya siyang taparin ang kanyang misyon kahit na nasa panganib ang kanyang sariling buhay. Nang matapos ang pag-uusig sa iglesia, 1798, rinuon ni Satanas ang kanyang pag-atake sa isang tapat na iglesyang umuusbong. Ang natitirang iglesyang ito, ang Adventistang iglesia, kahit hindi perpekto, ay tinawag upang tuparin ang misyon ng Elohim sa isang tiyak na sandali, upang manatiling tapat sa mga utos ng Elohim habang niyuyurakan sila ng buong mundo. Sa huli, ang mga Hudyo ay napalaya at nagdiwang ng dakilang kapistahan, Purim. Ang ating Purim ay magiging patuloy na kapistahan na hindi lamang 2 araw kundi walang hanggan. Ang kasaysayan ay umuulit. Ang parehong matalinong pag-iisip na nagbalak laban sa mga tapat na sa nakaraan ay kumikilos ngayon upang kontrolin ang mga bumagsak na iglesia, upang sa pamamagitan nila ay matulan at mapatay ang lahat ng hindi sasamba sa tuwad ng Sabat. Hindi tayo makikipaglaban sa mga mortal kaya nang tila lumalabas. Hindi tayo nakipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa matataas na kapangyarihan ng mundong ito, laban sa mga kadiliman. Ngunit kung ang bayan ng Elohim ay magtitiwala sa Kanya at sa pamamagitan ng pananampalataya ay aasa sa Kanyang kapangyarihan, ang mga pakana ni Satanas ay matatalo sa ating panahon na kasing kahulugan ng mga araw ni Mordecai.